to on time. So again, breakfast namin ay instant ramen. We have the coffee and ito yung tinapay namin from yesterday na nilagyan ng luncheon meat as palaman. Solve! Good morning! So, nandito tayo sa Camp Lema and ayan, 4 a.m. Around 4 a.m. gising na kami pero wala tayong nakuhanan na photo dahil sobrang kapal ng fog. At the same time, buong gabi din kasi umuulan. So, sobrang lamig. In-enjoy na lang namin matulog. So, now it's 6:45 and we're only having our breakfast there. Tada! And ina-enjoy yung view ng kabundukan, ng mga puno. Tapos yung paggalaw ng ulap, makikita mo dito. Ayun. Grabe yung weather dito na na-experience namin sa Camp Lema, no? Buong gabi, umuulan. Tapos hanggang ngayong umaga, it's currently 9 a.m. And parang simula kaninang sabihin natin 6 a.m. until now, aambon for 30 minutes. Tapos ito, aaraw. And then, aambon ulit. So, sana ngayon, tuloy-tuloy na yung pagsikat ng araw. And medyo sumikat naman na yung araw, kaya tara, pasyalan natin yung kabuuan nitong Camp Lema and tingnan natin yung iba pang mga platforms or tent pitching locations nila dito para if ever gusto mo din pumunta dito sa Camp Lema, makapili ka kung saan yung spot na swak sa'yo or yung type of accommodation na perfect for you. Okay, so tapos lang tayo. Wow. Ganda. Amazing. Sarado muna natin yung para hindi mabasa yung right. I think we're good to go. Okay, one thing na struggle dito sa location namin is ito yung platform namin. Tapos merong step dyan na medyo hindi kaya ng isang hakbang. Kaya tatapa ka talaga dito sa damo, tapos doon sa stairs. So, yan, good thing they provided itong kahoy na to. Tapos, uneven din yung height ng bawat steps. So, you really have to watch your steps. Tapos, meron din yung may mga nakaumbok kasi, yun nga, dahil sa yung bato-bato yung ginamit dito sa hagdan. Kaya, hindi siya talaga flat surface. So, pwede ka ding matapilok or madulas, ganyan. So, ayan. Dito, ayan, may another platform pero walang tent na nakalagay. Meron kasing butas. Ayun, may butas kasi doon. So, kaya hindi muna nilagyan ng tent. Aayusin na to. Grabe, lamig. Lamig. Pag umahangin. So, ngayon tayo nag-video na, nag-vlog kasi baka mamaya umambon na naman, mag-drizzle na naman, hindi tayo makalabas. So, samantalahin natin itong opportunity na to na medyo tumigil yung pag-ulan. So, ayan yung last na tent dito sa baba. Akit naman tayo doon sa taas para makita natin yung iba nilang accommodation din. Tsaka doon sa kabilang side pa na part. So, medyo malawak din naman to and madami nga kayong option kung anong klaseng accommodation yung pipiliin ninyo. Meron ba kayong dalang tent? Saan nyo gustong mag-pitch ng tent? Or kung mag-rent kayo ng tent, gano'ng kalaki, gano'ng kaliit? I think yung mga ganitong tent nila, good for two. Tapos meron din sila dong sa taas na mas malaking tent. And then meron din sila yung mga kubo style kung ayaw ninyo ng tent. So, yun. May mga pagpipilian talaga kayo.
So, nandito na ako sa kabilang side ng Camp Lema. And tingnan natin yung sa baba, yung mga type of accommodations na nandito. Dito sa kabilang side, meron silang ito, mas malaking tree house or parang kubo type na cabin. So, here, meron ka ng table and chairs, tapos meron ding balcony. And another advantage nitong location na to ay dito sa side, malapit na sa CR. So, ayan, nandito na ako sa bandang baba, pero hindi na ako bababa dun sa campsite area na yun kasi umaambon na. So, babalik na ako dun sa tent. Pero, ayan, meron pa ditong dalawang tent na malaki and isang tent na kasing size nung gamit namin na tent. Pero dito, wala na siyang elevated na platform. The good thing is, medyo malawak naman yung area. So, you have space where you can chill and, alam mo yun, meron kang outdoor space. Ayun. So, as mentioned nga earlier, madaming option for tent accommodation. So, may mga cabin sila. Meron din silang iba't ibang sizes of tent. Depende kung ilan kayo. Tapos, kung saan yung location na gusto ninyo. For reference or for inquiries, check nyo na lang yung Facebook page nila. Okay, so very unpredictable talaga yung weather. So, ngayon nag-jacket ako kasi kanina umaambon na. Tapos ngayon umaraw na naman. And ayan, pababa kami ni Lion dun sa may man-made pool kasi gusto niyang mag-dip. So ako, hindi ako magdi-dip muna dun sa pool kasi may sugat ako sa paa. So, hindi ko pa siya nagagamot. Kaya better na hindi ko na lang munang basain. So, next time. So, ayan. Nandito na tayo sa baba. 3 more steps. Kaching! Grabe. Ayan, sa taas. Tapos, may CR din dito. Ayan, sa baba. No? Yay! Wow! Amazing! Nasa gitna ka talaga ng kagubatan. Ringgit! Punta tayo doon. At ito na nga po yung Sapa, or ano tawag dito? Falls? Mini falls na merong man-made swimming pool. At ayun na nga po ang Lion na nagtatampisaw, enjoy na enjoy sa kanyang paglublob sa malamig na tubig. So, ayan, ang linis ng tubig, no? Free-flowing lang siya. So, ang ganda ng vibe na binibigay kasi ito, nasa gitna ka talaga ng mga puno. No? So, you're really close to nature. Tapos, meron lang ginagawa na part dun sa taas. So, may maririnig kayong nagpupukpok, nagdidrill, ganyan. Pero, without that, maririnig mo lang yung ibon. Tapos, yung kalaskas, ano ba, yung hampas ng hangin sa mga puno. Tapos, ang ganda din talaga ng view mo na puro puno talaga. Ayan, no? Oh. Oha, oha. Tapos, dito nanggagaling yung tubig. Ayan. Tapos, pupunta dito. Kaya, merong maliit na falls dito sa part na to. Yan, that is the falls. Mini falls. So, umaambot na ulit, kaya umahon na din si Lion and babalik na kami dun sa taas. Siguro, magpa-pack up na, mag-aayos-ayos na ng gamit para siguro around 12, maka-check out na kami dito sa Camp Lema. Naka-ready na yung gamit namin and ready to camp out. Bye-bye tent, bye-bye Camp Lema. And ngayon na pauwi na kami. Ito yung view. Nagpakita na yung bulubundukin.